Goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa majesty of God. Ating bibigyan ng linaw ang tungkol sa glory of God na sinasabi sa Isaiah. Ang mga kritiko ng Biblia ay nagsasabi na sila ay may nakitang kontradiksyon sa aklat ni Isaiah patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 5, na ang kaluwalhatian ng Diyos ay mahahayag at makikita ng lahat, habang ang Isaiah 26 verse 10, ay hindi makikita ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos. Bagamat marami ang tumitingin sa Biblia ng Isaiah bilang isang pampanitikan at theological na obra maestra na nagmumula mismo sa banal na kaisipan, ngunit sinasabi naman ng iba, na ito, kasama ang iba pa na ang banal na kasulatan, ay maraming pagkakamali at ang Biblia ay hindi maaring maging salita ng Diyos, gaya ng sinasabi nito, dahil ang Diyos sa pamamagitan ng kahulugan, ay hindi maaring magsinungaling. Gayunpaman, ang kanilang mga paratang ay walang kabuluhan, at ang mga kontradiksyon na kanilang sinasabi, ay kailanman ay hindi napatunayan. Halimbawa na nga dito, ang pinagtatalunan ng mga kritiko na si Isaiah ay nagkakasalungatan kung sino nga ba ang makakakita sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi nga ng Isaiah chapter 40 verse 5, na makikita ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos habang sinasabi naman ng Isaiah 26 verse 10, na hindi lahat ay makikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Isaiah chapter 40 verse 5, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag, at sama-samang makikita ng lahat ng laman, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Isaiah 26 verse 10, kapag nagpapakita ng lingap sa masama, hindi siya matututo ng katwiran, sa lupain ng katwiran ay nakikitungo siya na may kasamaan, at hindi nakikita ang sa Panginoon na kadakilaan. Kaya't ang tanong, makikita ba ng lahat ang kaluwalhatian ng Diyos o hindi? Sa isang pagsisikap na ipagtanggol ang integridad at pagkakaisa ng mga talatang ito, pinupunto ng mga talatang ito, na ang tingnan, makita o see, gayon din ang glory o kaluwalhatian at behold o masdan o pagmasdan, at ang majesty o ang kanyang kataasan o kadakilaan ay magkakaiba. To behold something o masdan o pagmasdan ang isang bagay, ay hindi para lang may makita, kundi meron pang mas malalim pa dito, at ang kaluwalhatian at kataasan o kadakilaan ng Panginoon, ay hindi ka panipaniwala, at kailangan mo munang maabot ang eternity, para lang maunawaan at maintindihan ito. Sinasabi sa Isaiah, na ang masama ay nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, ay hindi ibig sabihin na nakita na nila ang lahat ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ito ay inihalin tulad sa pagmamaneho, nakita mo ang isang lungsod sa malayo, subalit hindi mo makikita ang lahat, hanggang sa ito ay iyong bisitahin at puntahan ang iba't ibang lugar ng lungsod na iyong nakita. Maaari rin itong ihalin tulad sa isang bundok na nakikita mo sa malayo ay makikita mo ang hugis ng bundok na ito, pero hindi mo makikita ang kabuuan o nilalaman ng nasa bundok na ito, kung anong klaseng mga puno ba at halaman at damo ang mga tumutubo dito, at kung anong klaseng mga hayop ang mga naninirahan dito kung hindi mo ito mapupuntahan. Kaya sa parehong paraan, ay makikita ng masama ang kaluwalhatian ng Panginoon sa isang panahon, ngunit ito ay napakaikli lamang nilang magagawa. Gayunpaman, kahit na ang dalawang talatang ito ng Isaiah ay nagsasalita sa magkatulad na mga termino, at sa mga katulad na pangyayari, ay wala pa rin itong kontradiksyon. Dahil ang Isaiah chapter 40 verse 5 at chapter 26 verse 10, ay tumutukoy sa dalawang ganap na magkaibang kasaysayan. Ang Isaiah 26 verse 10, ay nagpapahayag, na ang masama na tinutukoy sa oras na iyon, ay hindi nakikita ang kadakilaan, ang kagandahan, ang walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang kamaharlikaan, ngunit ang Isaiah chapter 40 verse 5, ay isang ulat sa kinabukasan o future, na makikita at ihahayag ng Panginoon sa lahat ng laman ang kanyang kaluwalhatian. Para naman sa mga taong dadapuan ng kamatayan na hindi tinanggap ang Mesaya bilang kanilang Diyos at nag-iisang tagapagligtas, ay hindi rin ninyo makikita ang kaluwalhatian ng Diyos, habang sa mga ligtas naman, ang taong tinanggap ang Panginoon, ang Mesaya, ay makikita nila ng buo ang kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kamaharlikaan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan magpakailan-kailan paman. Kaya ang maling pag-aangkin ng kritiko, na hindi maaaring tumayo sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, ay isang napakalaking pagkakamali.
Ito ay paulit-ulit, na ang Biblia ay laging hinahamon at inaakusahan na maraming contradiction at maling mga paratang, at dahil dito, maraming mga tao tragically ang nawala ang kanilang pananampalataya, dahil sa mga maling paratang nila. Katulad ng nakita natin sa video na ito, na ang mga kritiko ang mali, hindi ang Biblia, at ang mga ganitong pag-atake ay hindi na bago. Sa katunayan, ito ay nangyayari mula pa kay Satanas, noong panahon na nilinlang niya si Eve sa Garden of Eden. Siya ay dumating sa kanya na may parehong uri ng tanong, sinabi ba talaga ng Diyos? Kaya hindi nakakagulat, na pagkatapos ng libu-libong taon ng pakikinig sa ama ng kasinungalingan na si Satanas, ay nabubuhay ang maraming tao ngayon sa pinakakaduda-dudang panahon ng lahat ng kasaysayan. Kaya tayong mga nakakaalam na, ang dapat nating gawin ay maging lubos na prangka tungkol dito. Isa sa dapat na ginawa dapat ni Adam sa Garden of Eden na sabihan ang dyablo na isara niya ang kanyang bibig at umalis. Pero syempre, ito ay kailangan nating gawin sa kapangyarihan at authority ng Messiah, Yahushua HaMashiach, ang pinakamataas na pangalan sa kahit anumang pangalan. Kailangan nating maunawaan, na si Satanas ay mas matalino kaysa sa atin, at siya ay higit na makapangyarihan kaysa sa atin, kaya tayo ay lumalapit sa Diyos at sinasaway natin siya sa pangalan ng Messiah. Hindi dapat tayo makinig kay Satanas na sa ngayon ay buhay at handang lemunin ang sinumang makakaya niya. Sa halip, ay kailangan nating makinig sa boses ng lumikha sa atin, dahil sa kanya, lahat ay katotohanan. Ngayon ang tanong, gusto mo bang makita ang kaluwalhatian ng Diyos? Wala kang ibang gagawin kundi aminin mo na ikaw ay isang makasalanan, tanggapin mo ang Messiah bilang iyong Diyos at nag-iisang tagapagligtas, at magsisi ng iyong mga kasalanan. Para mas lalo mong maintindihan, ay panoorin mo ang aking video sa kung paano mapunta ng langit. Ang title, Gusto mo bang mapunta ng langit? Maaari nyo ring i-click ang link sa ating description sa baba. Kung bago ka lang sa aking channel, at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba, para ma-notify kayo kapag may bago akong mga uploads. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa ating mga gawa.